Okay, Brad. Okay, okay, paliwanag mo. Pero ang gusto ko lang linawin, yung sinabi mong araw ng linggo ay pangingiling ba yan o ano ba yon? Kasi, Hindi kapatid, yung araw ng linggo kasi, ang paniwala kasi ng mga Sabatista dyan, antikristo daw yung araw na yan, linggo. Kaya nagko-congregate sila, kaya ang pagsamba lang daw sa kanila, Sabado. Diretsang panloloko sa mga tao yan at panggagago eh. Dahil mismong mga first century Christian at sila Apostol Pablo, nagkakatipo ng unang araw ng isang linggo. At yung unang araw ng isang linggo, linggo yon. Basahin ulit natin ang 27 ng gawa. At ng unang araw ng isang linggo, nang kami magkapisan nagpagputol-putulin na tinapay. Si Pablo, na nag-aakalang umalis kinabukasan, ay tumagal ang kanyang pananalita hanggang hating gabi. Therefore, yung mga unang Kristiyano na mismo, nagkakatipon sila ng unang araw ng isang linggo. At yan ang hindi natutunan ni Ellen G. White. Founder yan, babae yan eh. Founder ng Seventh-day Adventist. Kaya ako naniniwala kapatid, ko, kapatid, sa demonyo yung mga yan. Ano? kapatid, tanong, yung sinasabi mong araw ng linggo, pagsamba ba yon? Kapatid, kahit anong araw, pwede kang sumamba sa Diyos. Basta't nagkakatipo ng isa o dalawa sa aking pangalan, naroroon ako sa gitna nila. Nasa Mateo yun eh. Ano? Kapatid, ito, doon sa nabasa ko sa Genesis chapter 2, verse 1 to 3, yung ikapitong araw na pinangilin ng Diyos. Anong ano yon? Paliwanag mo sa akin. Yung ikapitong araw, yung pangingili ng Sabat, Sabado yun papatak. Pero ngayon, sa panahong Kristiyano, kasi utos yan, yung pangingili ng Sabat sa panahon ni Moises. Sa panahon ng pagkasaserdote ni Moises. Katunayan, nasa 10 utos yan na ipangilinin yung araw ng Sabado. Therefore, mangingilin ka lang Sabado. Ang saserdote natin ngayon, si Kristo, kinakailangan na rin palitan ng kautusan. Hindi pwedeng dun lang tayo may stack. 7:12 ng Hebreo. Kaya't pagpasok, 7:12 ng Hebreo, sapagkat ng palitan ng pagkasaserdote ay kinakailangan rin namang palitan ng kautusan. Therefore, nung palitan ng pagkasaserdote ni Moises, ng pagkasaserdote ng ating Panginoon Kristo, kinakailangan na rin palitan ng kautusan. Kaya nga sabi dun sa 19 ng Hebreo inalis niya yung una upang maitatag ang ikalawa. Tanong, utos pa ba ang Sabat ngayon? Sinira nga ni Kristo yung pangingili ng Sabat Kaya nga gustong-gusto siyang patayin ng mga Hudyo. At yan ang hindi natutunan ni Ellen G. White. 5:18 ng 1. Dahil nga dito'y lalo siyang pinagsisikapang patayin ng mga Hudyo. Bakit? Sapagkat di lamang niya sinira ang araw ng Sabat. Sinira ni Kristo yung araw ng Sabat. Hindi siya nangili ng Sabat. Katunayan nga, naglalakad siya Sabat Kaya gustong-gusto siyang patayin ng mga Hudyo Therefore, yung utos na pangingili ng Sabat o mangilin dapat tayo ng ikapitong araw, hindi na yun utos sa panahon ngayon. Dahil mismong si Kristo, sinira yon. Kaya kung sinira ni Kristo, sisirain rin natin. Dahil ang Sabat natin ngayon at kapahingahan natin, si Kristo. Paano yon? Sa pamamagitan ng pagsunod mo sa utos niya. 12:13 ng Ecclesiastes. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikay matakot sa Diyos. At sundin mong kanyang utos sapagkat itong katungkulan ng tao. Yun na ang Sabat mo ngayon sa panahong Kristiyano. Dahil sabi sa 7:12 ng Hebreo, nang palitan ng pagkasaserdote ay kinakailangan rin namang palitan ng kautusan. Bakit? Sasabihin na naman ng mga pastor ng Seventh-day Adventist, ano naman ikaw pag magsabat ka, wala naman ikaw mawawala sa'yo. Gago ka. Bakit? Hindi ka nangaariing ganap nun 13:39 ng gawa. At sa pamamagitan nga niya, ang bawat nananampalataya inaring ganap sa lahat ng mga bagay, na sa mga ito'y hindi na kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Therefore, mangilin ka ba ng Sabat o hindi ka mangilin, hindi ka naaariing ganap nun. Dahil ang dapat nating sundin yung utos ni Kristo, dahil yun ang dakilang saserdote natin ngayon At yun ang aaring ganap sa atin. 15:2 ng unang Korinto. At sa pamamagitan naman ito, ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ng mga salitang ipinangaral ko sa inyo. At yung ipinangaral sa atin ni Kristo, yun ang dapat susundin natin at hindi 10 yun, lagpas pa sa 10. At yan ang hindi alam ng mga pastor ngayon. Hamunin mo ng diskusyon, kapatid. Ayan ang sagot ko sa iyo. KitKat. Okay, kapatid. Ang tanong uli, yung sa 10 utos, wala na ba ngayon yan? Kasi sabi mo, sinira Sinira na, kapatid Malinaw na malinaw. 7:12 ulit ng Hebreo. Basahin natin. Sapagkat ng palitan ng pagkasaserdote ay kinakailangan rin namang palitan ng kautusan. Kaya nung dumating ng ating Panginoon Kristo, kinakailangan ng palitan ng kautusan. Katunayan nga, hindi nga nagsabat si Kristo Sinira niya nga
Ayan, sagot ko, ano. Ayan. Okay, May kapatid, follow-up ganito, question pa ka ba? tanong uli, kapatid. Saan ka ba naniniwala? Sa mga Hudyo o sa mga kay Kristo? Naniniwala ako kay Kristo. Ngayon, ang ipupunto mo, gusto mo akong ipitin. Kasi kayang nasa 5:18 ng 1, paratang. Hindi paratang yan, kapatid. Yan ay ulat na galing kay Apostol Juan. Nang sinabi ni Apostol Juan, dapat pinagsisikapan siyang patayin ng mga Hudyo. Bakit? Sapagkat di lamang niya sinira ang araw ng Sabat. Ang nagsulat niyan si Apostol Juan, hindi naman ng mga Hudyo, para sabihin mong paratang ng mga Hudyo yan. Kaya tinatanong mo, kanino ba ako naniniwala? Kay Kristo ba? O sa mga Hudyo? Bas maniniwala ako kay Kristo. At si Kristo, inutusan yung mga apostol magsulat. Dahil lahat ng nakita at narinig ng mga apostol, yun ang isinusulat nila 1:3 ng unang 1. Yung aming nakita at narinig, ay siya naming ibinabalita sa inyo. Kaya binalita ng mga apostol na gustong-gusto siyang patayin ng mga Hudyo. Bakit? Sapagkat di lamang niya sinira ang araw ng Sabat. Sinira ni Kristo ang araw ng Sabat, kaya hindi paratang ng mga Hudyo yun. Naiipitin mo ko. Kapatid, hindi mo ako maiipit, kapatid, dahil alam ko yung sasabihin mo. Ganyan yung mga pang-ipit ng mga pastor nyo kanino ka maniniwala? Sa Hudyo kay Kristo? Hindi naman paratang ng mga Hudyo yan. Ulat yan o impormasyon yan na galing kay Apostol Juan na gustong-gustong patayin si Kristo ng mga Hudyo. Bakit? Dahil hindi lamang niya sinira ang araw ng Sabat. Totoo yan, 100% fact yan. At gago lang ang maniniwalang paratang ng mga Hudyo yan. Yan ang sagot ko sa iyo, kapatid na KitKat. Kapatid, tanong uli. Sige. Sige, subukin mo ako, kapatid. Okay. Kahit maghapon Okay, tayo kapatid, ito lang, magtanungan dito, ililinaw kapatid. lang, Gusto mo, hanggang lilinawin. alas 4, tanungin mo ako ng tanungin Okay, sige. Okay lang, tatanong ako. Sige. Di ba nagsabi ang Panginoon Hesus, kung may nahulog kang tupa sa bangin, sa araw ng Sabat, ay hindi ba ito kukunin sa araw ng Sabat? Di ba? May paliwanag yan, itinuwid yan ng ating Panginoon Hesus. Tanong ni Kristo yun, kapatid. Tanong ni Kristo yun doon sa mga apostol. Na pag may nakita kayong nahulog na tupa, hindi nyo ba pupulutin? Hindi naman sinabi ni Kristo huwag niyong pulutin Ang sinabi ni Kristo, hindi nyo ba pupulutin? Therefore, nagtatanong si Kristo sa mga apostol kung pupulutin nila yun o hindi. Dahil ang paniniwala rin ng mga apostol, iutos pa rin ng Sabat. At yun ang nilabag ni Kristo. Dahil ang palitan ng pagkasaserdote, 7:12 ng Hebreo, kinakailangan rin namang palitan ng kautusan. Yan ang sagot ko sa iyo, kapatid. Okay, kapatid. Tanong uli. Sige. Nasusulat sa Mateo 5:15 hanggang 18 na ang kautusan ay hindi mawawala. Paano yun? Tama. Yan. Tama. Hindi Oo. naman pumapatungkol yun doon sa utos na kay Moises, kapatid Yung nasa Mateo, bagong tipan na yon. Yung tinutukoy na kautusan doon, yun yung kautusan ni Kristo. Katunayan nga, nasa panukalang walang hanggan nga yun 3:11 ng Epeso. Ayon sa panukalang walang hanggan na pinanukala kanino? Kay Moises? Kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Therefore, nasa panukalang walang hanggan yun na pinanukala kay Kristo Jesus. Ibig sabihin, yung hindi mawawalang kautusan, yun yung kautusan ni Kristo. Ano yun? 15:2 ulit ng unang Korinto. Nasa pamamagitan naman ito, ligtas kayo. Kung matyagan ninyong iingatan ng mga salitang ipinangaral ko sa inyo. Maliban na nga kung kayo nagsisampalataya ng walang kabuluhan. At yung pagsampalataya ng walang kabuluhan, yun yung pagsunod sa utos na hindi ka naaariing ganap, kanunong utos yun. Sa 10 utos, sa kautusan ni Moises, 13:39 ng gawa. At sa pamamagitan nga niya, ang bawat nananampalataya inaring ganap sa lahat ng mga bagay. Na sa mga ito, hindi na kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Therefore, yung kautusan ni Moises, napalitan na. Kaya nga hindi na kayo aariing ganap Yung tinutukoy niya na kahit sa kautusan hindi mawawala, yun yung kautusan ni Kristo. Dahil yun yung aaring ganap sa ating ikaliligtas natin Ayan, sagot ko sa iyo, kapatid na KitKat. Okay, kapatid. Okay yun. Marami kasing kautusan Ano bang, yung kautusan na yan, ay binabanggit ba yun doon yung 10 utos? Saan?